Mula sa bansang Japan, ilang estudyante sa isang universidad doon ang naghabol ng gumugulong na bloke ng kunwari ay keso. Yan ang kanilang bersyon ng tinaguriang Cheese Rolling Festival na pinauso sa Cooper's Hill sa England. Dumaus pa sa damuhan ang mga estudyante na naguunahan. Nahirapan daw mga estudyante na maghanap ng tunay na bloke ng keso at mahal daw yun. Kaya yan, nagbilog sila ng karton at nilagyan sa loob ng iba't ibang uri ng keso. Baka hindi nyo pa alam mga kapuso, buong araw na po namin binabalita ito dito sa GMA. Nagbitiw na sa pwesto si Department of Transportation and Communication Secretary Jose Ping de Jesus. Tanong ng ilang kongresista, meron bang dumiin o nag-pressure ika nga kay de Jesus para iwan niya ang kanyang posisyon? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bago pa man tanggapin ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagbibitiw ni DOTC Secretary Jose Ping de Jesus, nasabi raw ng kalihim kay DOTC Undersecretary Dante Velasco na hindi na magbabago ang kanyang isip. Pero apila ni Velasco, wag naman daw sanang intrigahin ang pagbibitiw ni de Jesus na kilalang malapit sa pamilya Aquino. Si de Jesus ay isa sa mga loyal cabinet secretary ni dating Pangulong Cory Aquino. Hinawakan niya ang DPWH mula Aquino hanggang Ramos administration. Ang sinabi niya, ang rason niya, it's not because of health reasons, it's not because of pressure from Malacanang, it's because he wanted to go back to the private sector. Bago mapwesto sa DOTC, si De Jesus ang presidente ng Meralco. Sa June 30, isang taon na siya sa kanyang pwesto kaya pakiramdam daw ni De Jesus pwede na siyang magpaalam. Kinausap pa nga raw nito ang isa sa mga kapatid na babae ng Pangulo kaugnay sa kanyang desisyon. Ang reckoning niya, tapos na yung 1 year niya sa service at na-establish niya na yung foundations ng honest governance sa DOTC, na-review na yung mga contracts. So sabi niya, tama na yun, magpapahinga na siya. Nagulat din ako na, yun nga, ngayon ko lang nalaman na nag-resign ng araw siya. Malungkot kasi okay naman siya magtrabaho. Sabi ng Malacanang, mismong si De Jesus ang nagsabi sa Pangulo na gusto na niyang bumalik sa private sector. He's a veteran in public service eh. Hindi siya mapipressure. Hindi naman kumbinsido ang ilang opposition congressmen. I think it's not really a question of health, but some other most public policy conflict with the administration. Ilang espekulasyon ang lumutang kung bakit nagbitiw si De Jesus. Nariyang tutol umano ito sa pagbabalik ni LTO Chief Verinia Torres na nag-leave of absence habang iniimbestigahan ang alitan ng LTO at information technology provider nitong Stratcom Corporation. Si Torres, dating hepe ng LTO Tarlac, ay isa sa mga shooting buddy ni Pangulong Aquino. May usap-usapan ding nababagalan umano ang Pangulo sa implementasyon ng mga proyekto ng DOTC. Todo tanggi naman ang palasyo at ang DOTC na may iba pang dahilan sa pagre-resign ni De Jesus. Sa ngayon, wala pang napipili ang palasyo na kapalit ni De Jesus. Nasa Brunei ang Pangulo ngayon pero personal silang nagkausap ni De Jesus noong Lunes. Ayon sa palasyo, pinasasalamatan ng Pangulo si De Jesus dahil sa di matatawarang serbisyo nito. Si De Jesus ang pangalawang miyembro ng gabinete na nagbitiw. Nauna sa kanya si Secretary Alberto Romulo na nag-resign mula sa DFA. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Maraming kantina o kantin sa University Belt ang bumagsak sa sorpresang pag-inspeksyon ng Manila Health Office kanina. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan ha. Yung po kasing ilang kainan nakitang marumi at may mga ipis pa. Nakatutok si JP Soriano. Spot inspection ho, ma'am. Unang pinuntahan ng isang kilalang kainan ng mga estudyante sa May V. Concepcion Street sa Espanya. Agad napansing may alagang aso sa loob ng kainan na bawal sa isang kainan. Napansin din ang sirang dingding at kisame ng kusina. Walang takip ang mga basurahan, nakatabi lang ng mga pagkain. Marumi ang buong kusina. Wala ring lisensya para mangnegosyo at wala ring health permit. Mother, sasabihin lang po sa inyo kung ano yung mga dapat iayos. Ayun naman. May tinatago po ba manahan tayo? Wala naman pong tinatago, kaya nakita nyo naman anong itatago namin dito.
Ipinaliwanag ng health inspectors ang mga nakita nilang violation sa may-ari, pero nagalit pa siya. Basta may lagay lang sa ayos. Lalagay nga po sa ayos. Bibigyan naman Kaya po kayo lang, ng panahon sana sa ayos. binigyan nyo kami ng TV yan eh. Talaga po hindi kami mag-aabiso. Kaya nga po spot inspection. Meron po kaming power entry na nakapaloob sa PD 856 na pwede kaming pumasok sa establishmento. Pati media na isinama ng inspectors, pinuna rin niya nang subukan naming hinga ng paliwanag. Hindi, ayaw ko ng TV. Madumi rin ang ilang pangkainan sa kaparehong kalyeng sunod na pinuntahan. Wala ring suot na hairnet ang mga food server. Pero nangako ang namamahala, agad ipalilinis at ipaayos ang kanilang kainan. Okay lang po. Para malaman po namin kung anong pagkakamali. Nagulat naman ang mga inspektor na makitang nag-ooperate pa rin ang tindahang itinasara nila noong nakaraang taon dahil nahuli nagtitinda umano ng alak sa mga estudyante. Nakapaskil pa ang closure order. Kasi may-ari, ba't tinakpan? Sunod na pinuntahan ang food court na ito sa University Belt. Sa kusina, tumambad sa health inspectors ang mga ipis na nagkalat sa dingding, malapit sa mismong pinaglulutuan. Wala ring takip ang mga basurahan, kaya agad nag-issue ng sanitary order health inspectors. Sagot naman ng pamunuan. Every 3 months ang namin, pest control. Kaya lang syempre, hindi talaga minsan maiwasan. Pero kung ganun, tuloy-tuloy na natin yung talagang pest control natin every 3 months. That is very alarming and health-wise, that is already, kumbaga, emergency, red alert. Nang malaman ito ng ilang kumakain, tila nawala na sila ng gana. Siyempre, dapat malinis yung pagkain. Kasi bad sa health ng tao yun. Maraming kainan ang bumagsak sa inspeksyon. Muling paalala ng otoridad sa mga estudyante, maging masuri sa inyong kakainan. Tignan kung meron itong health at sanitary permit at lisensya. Ilan sa mga sakit na maaaring makuha sa maruming pagkain ay cholera, hepatitis at marami pa. Merong 3 hanggang 7 araw yung pamunuan ng mga food stalls sa Nasita para ayusin at baguhin ang kanilang kainan. Kung hindi ay maaari silang isyuhan ng sanitary order kung saan pwedeng ipasara ang kanilang mga tindahan. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Nasa bansa ngayon ang Hollywood actor na si Ed Westwick o mas kilala bilang si Chuck Bass sa US TV drama series na Gossip Girl. Nandito siya para mag-shoot ng campaign bilang pinakabagong endorser ng isang clothing line. Kwento ni Ed, bukod sa show na Gossip Girl, busy rin siya sa kanyang big screen projects. Isa na rito ang movie remake ng Romeo and Juliet kung saan makakasama niya ang Pinay teen Hollywood star na si Hailey Steinfeld. First time niya raw sa Pilipinas at excited na raw siyang mag-tour dito. At gusto niya rin daw niya ma-meet si Sarangani representative at pambansang kamao Manny Pacquiao. I'm just here here for a couple of days, going to have a really great time. So far it's great, but I wish Manny Pacquiao was meeting me at the airport, you know? Up next, mga tattoo ng isang karakter sa epic seryeng Amaya. Ano kaya ang ibig sabihin? Alamin yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod, mga baka sa Indonesia, walang awa kung saktan. At punit-punit na pera sa tambakan ng basura sa Pampanga. Tinumog! Walang patid na pagtutok dito na sa 24 oras.